Welcome everyone, welcome to this channel. So we have a new topic today. It's about the rectifier diode, okay? One of the most important component in our power supply, in all power supply, okay? So stay tuned until the end of the video. Hopefully may matutunan kayo sa vlog na to. I will show you how to test them using analog and digital tester. As usual, naglagay ako ng mga caption para wala tayong makalimutan sa ating discussion. In this video, you will see different packages of rectifier, Iba't ibang klase, iba't ibang type. Although meron diyang mga hindi ako naisama dahil wala akong stock. So sa pagtitest ng diode, importanteng malaman natin yung forward and reverse, Nilagay ko sa caption para lubos yung maintindihan. Start na tayo, dito sa analog tester, R times 10 lang reading, Step 1, i-check lang natin yung AC terminal, both AC terminal, reverse, forward, walang reading. Step 2, isang terminal ng AC, then positive or negative na terminal, gagamitin nyo. Forward, dapat may palo, reverse, wala. Okay? So, same thing with the positive and AC side. Isa may palo, yung isa wala pag binaliktad mo. So, dapat wala siyang palo. Okay, then step 3 is yung positive negative ng terminal, okay? So pasensya na, medyo makulit yung dahil tumatalon-talon pa. Yung isa walang palo, then yung isa dapat ay may palo. Towards the end of this video, ipapakita ko sa inyo yung schematic or yung kung anong laman niyang rectifier package natin, kasi meron siyang 4 na diode sa loob. Okay, so i-explain ko rin kung paano siya nagkakaroon ng reading. Okay, same thing yan dan sa pagre-read ng digital. Ang kaibahan lang sa digital, there is no need to change the polarity of your test probe, Remain as is po yan. Kung yung pula ay positive, dapat positive lang siya. Okay, yung itim na test probe is negative. So same procedure lang. Mag-start lang kayo din mag-test ng rectifier is sa AC side, then AC plus polarity side hanggang matapos nyo yung sequence. So, ganun lang ang pagtetesting niya. Same thing lang din sa analog. Yun nga lang, pinagkaiba is yung no reverse polarity na. Yun, wala na siyang tinatawag na Japanese standard kasi digital, So, short recap lang, sa pagtetest. AC, start tayo sa AC terminal, both AC terminal, walang palo. Then pupunta tayo sa polarity side. It's either positive or negative. So, polarity against 1 AC probe, dapat may palo. Then, yung kabila, meron din. Okay? So, then same thing dito sa positive side ng rectifier natin. Okay? So, ganun din yung procedure. So, both AC pin ay itetesting natin with respect dun sa polarity, okay? So, ayan, makikita nyo na. So, ganyan lang siya. This one is a rectifier as well. So, ibang package nga lang. So marami yan makikita. Nag-i-evolve na, iba-iba na itsura. Meron ng mga surface mounted. So, the way natin i-test is pareho lamang. Okay? Susundin lang natin yung ating procedure, Start from AC to AC side, then polarity against AC side, then polarity side testing. Okay? So, pare-parehas lamang po yan. So, pinagkaiba lang nila is yung voltage and current and power handling rating, Doon lang sila nagkakaiba. So, pero ang function niya is rectifier to rectify, AC into pulsating DC. So, kadalasan ganyan ang mga rectifier package. But, may mga power supply pa rin na gumagamit ng individual na diode rectifier, Tulad ng mga 1N4001, 2004, or 4008. So, 4 na diode ang ginagamit doon. So, iyon ay naka-form as bridge. So, bridge rectifier kapag 4. Meron 2, half wave. Okay. So, depende sa package.
Itong ating tinetesting ngayon is bridge rectifier, okay? So recap lamang yan, no? So ayan, pinapakita natin, inuulit natin para natin makita ng gusto at medyo malinaw kaysa doon sa previous video natin. So close up, ika nga. May mga palatandaan tayo sa rectifier para malaman natin kung nasaan yung positive in case na burado na yung markingan. Ayan, yung corner na yan is indication na nandyan yung positive. Okay? Then on the opposite side, yun yung negative. Ayan, yung iba naman nakasulat na, katulad niyan. Okay? So, madali nyo nang malalaman kung nasaan yung polarity. So, as promised, papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng ating rectifier package or rectifier diode, no? So, but first, so alamin natin ang simbolo ng diode. So, ayan. So, anode niya is positive and cathode is negative. So, K, minsan K kasi nilalagay sa cathode. So, yan ang ating symbol ng ating diode, no? Makikita nyo yan sa board, sa printout ng board, sa circuit board is D, represent as D. Say ZD is Zener diode. Additional information. So, here we go. Ito na yung ating schematic ng rectifier, no? Yung package. So, yan yung nasa loob. Okay? So, nilagay ko dyan yung step kung paano natin tinetesting and pinupoint ko kung ano yung mga terminal. Nang sa gayon ay matandaan nyo kung bakit mayroon siyang reading, no? So, ayan, hopefully, nagkaroon kayo na-visualize nyo or mas lalo nyo naintindihan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang reading, no? Doon sa ating bridge type rectifier package. So, pinakita ko yung step by step and pinupoint natin doon sa ating picture kung ano yung ibig kong sabihin. Then, doon sa pamagitan nun is magkakaroon kayo ng idea. Okay? So, magtataka kayo bakit yung polarity side, yung output ng ating rectifier, which is the positive and negative. So, bakit tumaas yung reading natin? So, sa normal reading is 0.4, then bakit naging 0.8? So, ganito lamang po yun. Kasi nare-read na po natin yung 4 na diode. So, hopefully, na-gets nyo po at nasundan natin yung aking dinidiscuss, no? So, kung meron naman kayong mga katanungan, pwede kayo mag-comment or mag-message dito sa aking channel. So, itong mga diagram ng ating bridge is, kung minsan pa iba-iba siya ng forma, no? So, pero pare-parehas lang ng application. So, ganyan sila, okay? So, maraming salamat sa pagtutok dito sa aking channel at salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli at maraming salamat.